Let us open our Bible on Psalms 142, verse 4. Praise the Lord. I look on my right hand and beheld, but there was no man that would know me. Refuge failed me. No man cared for my soul. Yes. Actually, sa buhay po ni David, twice po siyang naging peligro yung kanyang buhay, na siya po ay nagtago sa kuweba. And una, yung kanyang karanasan sa kamay kahit pa man ng king, which is king of Gath, yung walang iba si Akish, no? Siya po ay nagtago doon sa cave of Adullam. Ito namang ikalawa, hinabol din siya ni King Saul, cave of Engedi kung tawagin. So, grabe yung karanasan niya. Dumaan talaga siya ng katakot-takot na life-threatening, no? Yung bang hahabulin na yung buhay niya. But, praise the Lord, no? Naka-escape siya. Isang dinescribe niya dito, lalot na yung panahon ni King Saul. Alam mo naman si King David, he was the armor bearer of King Saul. So, acquainted niya yung mga sundalo ni King Saul. Of course, kasama siya doon eh. So, alam mo ilang sundalo ang dinala ni King Saul sa panahon na ito, na habulin si David, na narinig lang ni Saul na nandoon siya sa lugar na yan, sa Engedi. 3,000 soldiers ang kasama ni King Saul to find David, and as much as possible, either kill him or arrest him. So, acquainted niya. So, nung nandoon na siya sa cave at na-cornered na nga siya, nandoon siya sa loob ng kuweba ng Engedi, hinukayan pa yung harapan ng kuweba, nilagyan pa ng net, plus yung 3,000 pa ng mga soldiers, plus si King Saul pa. Talagang inabangan talaga siya doon. So kung isipin mo, parang wala na siyang escape. Kaya sinabi niya dito, I look on my right hand. Ang ibig sabihin niyan, he is trying to find friends, no? Tumingin siya sa right hand niya, trying to find friends, na mga acquaintance niya na magtulong sa kanya, na ipa-escape siya. And beheld, but there was no man would know me. Walang mag-recognize sa kanya. Takot sila kay King Saul eh. Ay, kung si King Saul, kung magalit yan, hindi yan basta-basta, pumapatay talaga yan. Kaya takot lahat ng mga soldiers. So si David, sinubukan niyang tumingin sa kanyang mga kaibigan, walang mag-ano sa kanya, walang magkilala sa kanya. Refuge failed me. Hindi siya makatake refuge sa kanila. No man cared for my soul. Wala. Kumbaga pa, parang isusubo talaga siya sa kamatayan. Basa pa, ano pa ang kanyang karanasan? Psalms 69:20. Praise the Lord. Reproach has broken my heart, and I am full of heaviness. And I look for some to take pity, but there was none. And for comforters, but I found none. Yan. Grabe. Reproach hath broken my heart. Grabe. Alam mo na ba yung reproach? Mahanghang, mga humiliating na mga words na marinig against you. Ay, hindi basta-basta yan. That is very hurting. Tapos, lalot na kung magsalita sa iyo, mga kilala mo lang, mga kaibigan mo lang, mga kasamahan mo lang, na hindi basta-basta yan. Reproach hath broken my heart. I am full of heaviness. I look for some to take
pity. Oh, tingnan mo. Tumitingin siya kung sinong maawa sa kanya. But there was none. Wala talaga. And for comforters, I found none. Wala. Oh, so hindi basta-basta itong kanyang naging kalagayan. Siyempre, hindi naman pwede na wala siyang mga acquaintance doon. Dati nga siyang sikat nga talaga. Alam mo kailan sumikat si David? Nung napatay niya si Goliath. Para bagang tinagurian siyang savior ng people of Israel at that time kasi siya yung ginamit ng Diyos. Pero in spite of that, wala, hindi ni-recognize yun, hindi kinikilala yun. Kaya dito, aral ito sa atin, huwag tayong umasa sa tao, susuportahan ka. Huwag kang umasa sa tao na back-upan ka, lalo't na pagdating ng panahon. Huwag talaga natin gawin yan. Bakit? Cursed is the man that trusted in man. O, tingnan mo ano nangyari. Basa pa. Psalms 88 verse 8. Praise the Lord. Thou hast put away mine acquaintance far from me. Thou hast made me an abomination unto them. I am shut up, and I cannot come forth. Yan. Tingnan mo. Kinuha mo sa akin ang aking mga kaibigan o mga kilala, acquaintance. Inilayo mo sa akin. Ginawa mo akong karumaldumal sa kanila. At ako ay ilagay sa isang lugar na hindi na ako makalabas. Sinaraduhan mo ako sa isang lugar na hindi na ako makalabas. Minsan may mga sitwasyon na ganon sa buhay natin, sa buhay ng ninuman, na para bang wala ka ng option na maka-escape, wala ka ng option na may magtulong sa iyo, wala ka ng option, merong ganon. At similar din, nangyari din yan, hindi lang kang David, nangyari din yan kay Job. Kay Job mismo. You know Job? Basahin natin. Job 19:13 hanggang 19. Praise the Lord. He hath put my brethren far from me, and mine acquaintance are verily estranged from me. My kinsfolk have failed, and my familiar friends have forgotten me. They that dwell in mine house and my maids count me for a stranger. I am an alien in their sight. I called my servant, and he gave me no answer. I entreated him with my mouth. My breath is strange to my wife, though I entreated for the children's sake of mine own body. Yea, young children despise me. I arose, and they spake against me. All my inward friends abhorred me, and they have whom I loved are turned against me. Grabe. Karanasan niya ni Job. Hindi basta-basta ang karanasan niya. Unang-una ang mga kapatid niya lumayo sa kanya. Yung kanyang mga kilala, acquaintance, naging strange mula sa kanya. Walang magkilala, walang mag-acknowledge, walang magpakita man lang ng suporta. Wala. My kinsfolk have failed. Yung mga relatives, wala. Wala talaga. And my familiar friends. Familiar, meaning to say acquainted or acquaintance. Wala rin, mga friends niya. Kinalimutan din siya. They that dwell in mine house, pati yung nasa loob ng bahay niya. And my maids, pati yung mga katulong niya. Count me for a stranger. Hindi siya kinilalang bossing. Hindi siya kinilalang master. Kinilala siyang stranger. Parang hindi nakakilala talaga sa kanya. I am an alien in their sight. Para akong hindi may-ari ng bahay. Parang hindi ako ang padre di pamilya. Parang hindi ako amo nila. Tingin nila sa akin, alien, hindi taga riyan.
Napakasakit niyan. I called my servant and he gave me no answer. You see, pag sinabing your servant, you hired that person to do business according to your wish or according to your command. Pero wala na. Hindi na mag-ano sa kanya, recognize sa kanya. Walang answer. Siguro, nilaso ng mga isip nila, hindi natin alam bakit ganyan. I entreated him with my mouth. Kahit anong pakaawa niya, wala din. My breath is strange to my wife. Asawa na niya, ha? Ano yung breath? That is life. Hindi siya nirecognize ng kanyang asawa. Wala, hindi siya nirecognize. Yung asawa niya mismo hindi talaga nag-recognize. Though I entreated for the children's sake, for mine own body. Kahit for the children's sake na lang. Alang-alang na lang sa mga anak natin. Wala pa rin. Hindi pa rin siya binigyan ng suporta. Naalala niyo yung mga salita dito ng asawa ni Job. Job, curse your God and die. Wala talagang support sa kanyang paninindigan. Yea, young children despise me. Pero ito na yung panahon na naghirap si Job, nagkaroon na ng problema yung katawan niya, nagkaroon na siya ng kabahong sa katawan, para na siyang isang taong international pariya na wala nang tatanggap. I arose and they spake against me. Puro backbitings, kahit alis pa siya, ang maririnig na lang niya, puro salita laban sa kanya. All my inward friends abhorred me. Yung pinaka-inner friends niya. Yung mga best friends niya. Yung mga talagang inward na. Pag sinabing inward, nasa pinaka-ano na niya, malapit na masyado sa kanya, mga kaibigan niya. Abhorred me. Ano yung word abhorred? Parang nandidiri sa kanya. Talagang pinandidirian siya. And they whom I love are turned against me. Imagine that. Yung mga iniibig niya. Una, asawa niya. Mga anak niya. Mga kaibigan niya. Turned against me. Anong turned against me? Nagbago yung turing nila sa akin. In spite I love them, kaaway na nila ako. In spite I love them, against na sila sa akin. Kaya, pero, anong napansin natin sa dalawang taong ito? Why these personalities, David and Job, delivered out of these situations? Bakit God blessed them? God caused them to overcome these situations, to escape from these situations. At yung blessing ibinigay ng Diyos sa kanila. Unahin natin si David. Si David, nung umiyak na siya sa Panginoong Diyos, sabi na ni David, kasi nandun na siya sa cave wala nang pumansin sa kanya Nandyan si King Saul. Handa nang pumatay sa kanya. Wala na siyang escape. So last recourse niya, sinabi niya, I cried unto the Lord. I cried unto the Lord, who is my portion. Kung meron man tayong i-claim na portion na tutulong sa atin, must be God. Praise the Lord. That will never, never turn away from you. That will never, never forsake you. But may condition. Anong kondisyon, Pastor Chit? You must be righteous. Huwag kang humakbang ng masama in spite sa pagsubok nangyari sa buhay mo. Anong nakita natin kay David at that time? Nung nag-pray na siya sa Panginoon, alam mo ang ginawa ng Diyos? Nagpadala ang Diyos ng hangin
Doon sa loob ng vicinity na yan, lalo't na yung nag-aabang sa kanya doon sa labas. The moment maglabas siya, mahuli na talaga siya. Nagpadala ng hangin ang Diyos. Lahat ng tinamaan ng hangin na yan, merong dala na spirit of slumberness. Nakatulog. Tanan, lahat yung mga tao doon. Nakatulog sila. Nung napansin ni David na nakatulog, nag-ingay sila, hindi sila napansin. Lumakad sila sa malapit doon sa mga sundalo, pati kay King Saul, hindi sila napansin. Ay, grabe. Si David at that time, hindi nag-iisa. May mga kasamahan din siya. Sabi ng kasamahan niya, David, binigay na ng Diyos sa kamay mo yung kaaway, mortal na kaaway mo, si King Saul. Patayin mo na ito. Chance mo na ito. Alam mo ginawa ni David? Never niya ginawa yan. Sabi niya, no, this is God's anointed. I will not do any against to the man which God's anointed. Tingnan mo, nag-observe pa rin siya ng respect in the name of God. Praise the Lord. Nag-observe pa rin siya ng protocol doon sa langit. Kaya pag tayo humingi ng tulong sa Diyos, kahit sa tingin mo wala ka ng escape, huwag kang humakbang ng masasamang hakbang. Kung sa kalibutan nun pa na masuhong ang panabang sa Ginoo. Ano ba yung masuhong sa Tagalog? Kung sa English pa, ma-abort yung tulong ng Diyos sa iyo, hindi na maituloy. Huwag ka lang gumawa ng masama. Ang ginawa na lang ni David, pinutulan na lang niya, hindi yung paa, hindi rin yung kamay. Pinutulan na lang niya yung balabal ng sidsid ng hari. Pagputol niya, nasaktan siya. Parang siya ba na guilty. Yun lang ginawa niya. Pero wala siyang magawa eh. Proof yun eh. Kaya nung nakalabas na sila, pumunta siya na sa labas. Sumigaw na siya. Hey, I'm here. Ay, nagtaka lahat. Bakit walang isa man lang nakabara? Walang isa man lang na nakahadlang? Wala man lang isa nakapansin para mahuli na siya? Nandoon na siya. Nagsalita na siya ngayon. O King, yung naririnig mo, may sulsol eh. Alam mo yung sulsol, nakakasira ng relasyon niya. O King, o Hari, yung mga nagsulsol sa iyo, na meron akong balak na masama sa iyo. Kung totoo pa yun, di pinatay ko na ikaw. Pinakita yung balabal na ginupit niya. This is the proof. Kung tutuusin, patayin kita, magagawa ko. Pero wala akong laban sa iyo. I have no evil against you. I have no evil intention against you. This is the proof. Mali yung sul-sul sa iyo. Mali yung tso-tso sa iyo sa mga sundalo. Posible ito si David, kinainggitan. Alam mo yun, basta mainggitan ka. Kung sino yung superior mo, doon ka sisiraan. Para, tingnan mo, sirang-sira talaga hahabulin ka ba ng superior mo, patayin ka kung walang masamang nasagap against sa'yo. Yun ang sabi niya. Alam mo, na-touch yung hari. Sabi ng hari, tama no? Kung patayin niya ako, sana patay na ako ngayon. Pero wala. In spite of that, nagsalita na nag-reply na si King Saul, oh, David, David, David. My son, my son. Na-recognize, parang bumalik na yung niya sa niya. My son, my son. Son-in-law niya yan eh. In spite, ginawan kita ng masama. Ginantihan mo pa rin ako ng kabutihan. Oh, David, David, my son.
truly you will be the king. Please, David, do not kill my family. Siya na yung nagbeg. Ganun pa naman din si David. Ganun yan. Huwag kang gumawa ng masama. Kahit ano pang gawin sa buhay mo, kahit pa yung mga tinatanaw mo na mag-support sa iyo, tatalikdan ka, ay darating din yan ng panahon na hindi yan sila stand for you. Isa na lang hindi sa iyo, talikod, ang Diyos. Basta doon ka magpakita ng loyalty. Doon ka magpakita ng obedience. Doon ka magpakita ng faithfulness. Kahit itakwil ka ng lahat ng buong mundong ito na dapat mag-support sa iyo, ang Diyos hindi magtakwil sa iyo. Praise the Lord. Kaya, blessed is the man that trusted in God. No? Mapalad ang tao na nanalig sa Diyos at sumpa ang tao na nanalig sa tao. O yan ang aral natin makuha dito. Kaya, dito tayo sa Diyos. O dito naman kay Job naman. Di ba si Job, hindi man lang siya nag-curse? Di ba si Job, hindi man lang siya gumawa ng kasalanan? Kahit man lang sa bibig. So, anong nangyari? Tinulungan siya, pinagaling siya ng Diyos, binalik ng Diyos lahat ng nawala sa kanya. Lahat, double. Kasi, kahit tinakwil siya ng lahat, pati ang sambayanan niya, hindi siya tinakwil ng Diyos. Pag ang Diyos hindi magtakwil sa iyo, walang magagawa ang sinong tumakwil sa iyo. Makikita na lang nila yung tulong ng Diyos sa buhay mo. At sila rin, magpapakumbaba na rin. At makita sa iyo yung magandang ihimplo. Sila rin ay matututo na matakot na rin sa Diyos. Ganun ang dapat mangyari sa ating buhay. Praise the Lord. Ganun ang mangyari dapat sa bawat isa sa atin. Huwag kang maghakbang ng masama. Kahit pa siraan ka, kahit pa maanghang yung mga salita marinig mo, huwag kang mag-curse sa kanila. Huwag kang mag-retaliate sa kanila. Dito sa Bible, sa among His apostles, may gumawa niyan. Basahin natin. 2 Timothy 4:16. Praise the Lord. At my first answer, no man stood with me, but all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge. Yan. Tingnan mo, sa unang sagot, walang taong sumama sa akin para suportahan ako. Lahat tumakwil sa akin. Dalangin ko sa Diyos na hindi ito i-charge sa kanila yung kanilang ginawa sa aking kataksilan. Kataksilan yan eh. Disloyalty. See? Yeah, ganun sa buhay natin. Do not put your trust to anyone but in God. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Bakit sa Diyos? Basa. Psalms 142 verse 5. Praise the Lord. I cried unto thee, O Lord. I said, Thou art my refuge and my portion in the land of the living. Ayan. Umiyak ako sa iyo, Panginoon, at ako'y nagsabi, kayo ang aking ampunan. Kayo ang aking dalampanan, kung sa Bisaya pa. Kayo ang aking portion. Kayo ang aking bahin. Kayo ang aking, ano ba yung bahin sa Tagalog? Bahagi. Kayo ang aking bahagi. Saan? In the land of the living. Ano in the land of the living? In the land of the living, not in the land of the dead. God said, I am not the God of the dead, but I am the God of the living. Sino ang sinasabi ng Diyos that He is the God of the living? I am the God of Abraham, I am the God of Isaac, and I am the God of Jacob. Sino ito sila? Yung mga faithful, obedient sa kanilang faith sa Diyos. You must be
among them. Kasi may portion ka dyan. Praise the Lord. Meron kang portion dyan in the land of the living. Huwag ka mag-alinlangan sa Diyos or else mapunta ka sa land of the dead. Huwag kang gumawa ng masama or else mapunta ka sa land of the dead. Manatili ka lang na righteous. Huwag kang hahakbang ng masama against God. Mapasama ka sa land of the living. Pag mapasama ka sa land of the living, ang Diyos ang iyong refuge, ang Diyos ang iyong portion, hindi ka magpakailan paman tatalikdan ng Diyos. Pababayaan, hindi po. Tutulungan ka ng Diyos, liligtasin ka ng Diyos. So tingnan mo yung dalawang personalities na ito, David and Job. After that, David crowned as the king. Job, after that, doubled yung blessings binigay ng Diyos sa kanya. Kasi ang Diyos, ang kanilang portion eh. Praise the Lord. So, make your God as your portion, but see to it, you must be in the land of the living. Kasama ka sa mga buhay ang pananampalataya, kasama ka sa mga faithful na mga anak ng Diyos. Gusto mo bang ma-encourage? Gusto mo bang ma-boost yung iyong relasyon sa Diyos? Basahin mo yung mga faithful children of God who are found in the land of the living. Anong ginawa ng Diyos sa kanila? Katulad ngayong umagang ito, na-boost yung ating faith sa Diyos, na-boost yung ating confidence natin sa Diyos. Bakit? Dahil may mga tao dito, David and Job, na who are in the land of the living, kasama sila doon. Let us join these people. Praise the Lord. Kasi nandyan yung goodness sa kanila ng Diyos. Nandyan yung tulong ng Diyos sa kanila. Nandyan. Basahin natin. Psalms 27:13. Praise the Lord. I had fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Yan. See, nanghina na sana ako. Maliban lang, ako'y naniwala sa pagtanaw ng kabutihan ng Panginoon. Saan makita yung kabutihan ng Panginoon? In the land of the living. Praise the Lord. Oh, nandyan yung goodness ng Diyos. In the land of the living. Who are these living? Buhay ang pananampalataya, buhay ang pagsunod sa Diyos, buhay ang pananalig sa Diyos, buhay ang pag-asa sa Diyos. These are the people in the land of the living. Minsan, tingin natin sa ating buhay, mas malakas yung pagsubok sa atin, mas malakas yung mga persecution sa atin, mas malakas yung reproaches against sa atin. Minsan, tingin natin para bagang dismayado ka na. Para bagang tingin mo na pinagkaisahan ka. Yung mga dinescribe dito kanina sa buhay ni Job at kay David. Walang magpansin sa iyo, walang magkilala sa iyo. Huwag kang madismaya. Praise the Lord. Kahit ganun pa ang senaryo. Basa Psalms 142 verse 6. Praise the Lord. Attend unto my cry, for I am brought very low. Deliver me from my persecutors, for they are stronger than I. Yes, attend unto my cry. Umiyak ka sa Panginoon. Sabihin mo ang Panginoong Diyos, diringgin niyo po ang aking mga iyak. Napaka-lumoral ko na. Lumoral na masyado ako, Panginoon. Wala na akong muka na kasiglahan ng muka ko. Wala na akong puso na matapang. Lumoral na masyado ako. I brought very low, sabi diyan. Deliver me from my persecutors, for they are stronger than I. Ligtas mo ako mula sa nag-uusig sa akin. Mas mayaman sila, mas may kaya sila, mas makapangyarihan sila kaysa akin. Doon tayo umiyak sa Panginoong Diyos. Anong gagawin ng Diyos? Si Job naging greater than his friends.
Si David naging greater sa kanyang, nag-uusig sa kanya. See, nakita nyo, maging reverse ang mangyayari. Kaya, tama yung inawit natin kanina. "'Tis so sweet to trust in Jesus." Praise the Lord. Last verse, Psalms 142 verse 7. Praise the Lord. Bring my soul out of prison, that I may praise thy name. The righteous shall compass me about, for thou shalt deal bountifully with me. Ayan. Dalhin mo ang kaluluwa ko mula sa kulungan. Ilabas mo ako. Para ako'y pupuri sa iyong pangalan. Ang mga matutuwid, palibutan nila ako. Dahil kayo ang nag-deal sa akin bountifully. Kayo yung naghaon sa akin sa kulungan. Kayo ang naghaon sa akin sa kahirapan. Kayo ang naghaon sa akin sa lahat ng mga threatening sa buhay ko. At nilagay mo ako sa stable ground. Nilagay mo ako sa upon the rock. Yung mga righteous sumuporta sa akin. Yung mga righteous nagpalibot sa akin. Anong ibig sabihin yan? They were encouraged. They were blessed. They were enlightened. O di ba? Ganun sa buhay natin. Be a blessing to the people of the world. Kaya, to God be the glory. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Kahit minsan, dumarating sa buhay natin, hindi naman palagi yan, minsan lang yan, na kahit saan tayo titingin para may susuporta sa atin, marinig na lang natin, "I cannot support you, I cannot back you up." Never mind. Huwag ka lang gumawa ng masama. Huwag ka lang gumawa ng kalukuhan sa mata ng Diyos. God will never say, "I will leave you." God will never say, "I cannot help you." Pero sabihin ng Diyos, "I am with you even unto the end of the world. I will not forsake you, nor leave you, nor forget you." Praise the Lord. Kaya wala nang ibang napakasarap manalig. "'Tis so sweet to trust in Jesus." Wala nang iba. How can you prove it over and over again? Prove it. Without fail, prove it over and over again. Na-prove mo ngayon, na-prove mo the past, i-prove mo yan over and over again. Hindi ka mapapayaan. Hindi magsasawa ang Diyos sa iyo. Hindi ka tatalikdan ng Diyos. Kaya, isa lang ang hindi marunong tumalikod sa atin, sa sino mang manalig sa Diyos. Basta one thing, huwag ka lang gumawa ng masama. Kasi yan yung magsisiparate sa iyo from God. But if you do what is right and good in the eyes of God, hindi ka talaga iiwanan ng Diyos. Iahaon ka talaga ng Diyos sa iyong kalagayan na napakasaklap at napakahirap na kalagayan. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah.